salamat sa inyo lahat, ha? Ang lahat ay may katapusan. Itong paglalakbay ay magkakarating din sa pagrunan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti, at ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin, di mo man silip ang langit, di mo man silip, ito'y nandirito pa rin. Sa akin si Mami, napakabait na tita para sa aming mga magpipinsan. Si Mami bilang isang tita is malambing at masayahing tita. Every time na pumupunta siya sa Sambales, sa Masinloc, palagi kaming sinasalubong ng halik at ng yakap, kaming mga magpipinsan. Si Ate Belen. Si Ate Belen bilang isang kapatid, siya isang mapagmahal na ate at napakalambing. Saka, handa siyang magsakripisyo para sa amin. Pag umuwi ngayon ng Masinloc, siyang nagluluto. Ayaw niya kaming palutuin dahil masarap daw siyang magluto. Yun lang. Si Ate Gabelin ay isang kapatid ko na isang mapagmahal na kapatid ko. Ako ang pinakabunso sa aming magkakapatid. Napaka-spoiled ako kay ate ko. Halos lahat yan, tumira ako sa kanya. Ni kunting galit. Hindi man lang niya ako pinapagalitan kahit meron akong nagawang kasalanan sa kanya. Ganun niya ako kamahal. Ganun ako kamahal ng ate ko. Ganun ako kamahal ng ate ko. Kaya hindi ko siya makakalimutan. Si Belen ay kapatid namin na mapagmahal. Lalo na kung kami ay nagkakasama-sama. Si Kabelin, ang pag-aalam ko sa kanya, siya ay isang mabait na kapatid. Yung memories namin ni Ate Belen, ang naalala ko na napakasayang memories namin. Yung nagpunta kami sa Boracay, talagang napakasaya namin. Kasi wala sa pagpasok namin ng airport, puro kami tawanan. Kasi yung isang kapatid namin, si Kuya Arnel, lagi siyang nagpapatawa sa amin. Tapos nung pagdating namin doon sa hotel na tinutuluyan namin, abot diin ang saya niya kasi tuwang-tuwa siya kila Kuya Pong Judy, yung nag-sponsor sa amin. Kasi natuwa siya dahil dun sa kwarto na tinutuluyan namin, napakalaki. Saka yun nga, may kasama kaming comedy talaga si Kuya Arnel. Talagang yun ang pinaka-the-best na memories namin. Sa namin, marami kaming ginawang masaya. Unang-una, sa bahay, kung saan-saan. Siya kung minsan nga, pinapatawa ko siya.
Halos mapapahig sa katatawa. Hanggang sa pumunta kami ng Baguio, ganun pa rin. Kung saan saan ka napunta. Bata sa Bravo nga, napapatawa ko siya eh. Boracay, ganun din, lahat kami. Masaya yung kasama. Napakasaya, hindi ko makalimutan yun. Yung best moment namin ni Mami, nung time na umuwi siya ng Masinloc. Ako kasi mahilig akong magluto. Tinuro niya sa akin yung mga kung paano yung mga Pinakamasaya mo namin ngayon ng kapatid ko ay pag umuwi siya sa Masinloc at nagkakasama-sama kami magkakapatid sa at nagbabanding. Yan ang pinakamasayang moment namin na magkakapatid pag umuwi siya ng Masinloc. Nung time na nasa Boracay kami, one of best moments. Nung nasa Boracay kami, nung nakasakay kami sa e-bike, nagkakantsawan kami nung time na yun na paano pag naiwan sila sa Boracay, anong gagawin nila, magugutom sila kapag wala silang pera, ganon. Tapos sabi nila, si Uncle Arnel daw mag-offer na lang kung anong mga activities yung gusto ng mga turista doon. Tapos si Mama massage daw. Tapos si Mami naman taga-picture. Magsasabi ng picture po, 5 piso lang yung bayad. Tapos sabi ni Mama Tess, paano magpipicture na malabo daw yung mata ni Mami. Tapos hindi din alam kung paano galaw-galawin yung cellphone. Ang pinakamasaya kong memory kay ate ko ay kakabilin. Napakarami dahil tumira ako sa kanya. High school ako. Lahat ng mga pangangailangan ko kulang. Kahit wala na siyang kahit mag-delay siya yan para lang may ibinibigay sa amin. Kaya napaka-mabuting kapatid ang ate ko niya. Kaya hindi ko siya makakalimutan. Lahat ng bawat po sa akin dito sa akin. Lahat ng doon kayo Pampanga, bawal na akong marami. Lahat ng bawal sa akin lahat. Kung sino-sino, ilugin po. Manaman kita mo. Ito po. Me, thank you sa lahat ng kwento mo at advice. Salamat po kasi hindi ka naging masungit sa aming mga pamangkin mo. Na minahal mo kami mga pamangkin mo. Every time uuwi ka sa Masinloc, palagi mo kami niyakap. Yung mga kwento mo, mamimiss namin yun, Mi. Yung mga tawa mo, Mi, mamimiss namin. Yung mga advice mo sa amin, mamimiss namin. Mga taga-Masinloc. Ang huling mensahe ko sa iyo, Me, sana maging masaya ka. Kahit wala ka na, hindi ka mawawala sa puso at isip namin. Kabilin. Halik mo na lang kami kay nanay, kila tatay,
kila Ate Merlin, saka kay Kuya Emil. Alam ko na maganda ang patutunguhan mo. Alam ko na mas magiging masaya ka dyan. Hindi ka namin makakalimutan. Andito ka sa puso namin. Mahal na mahal kita at Emil. Sana pagdating mo sa taas, kila tatay, nanay, yung mga kapatid ko, kay Kuya Amy, kay Ate Marlene, yan, iyakap mo kami sa kanila. Kabilin, kung saan ka man ngayon, alam ko, masaya ka na dyan sa piling ng Panginoon. Nandito ka lagi sa amin. Kaya, yung mga anak mo, kahit wala ka na, mahal namin yung mga anak mo, Ate. Kamiling kami. Irespeto mi ko ni Kuya Twit, maski numingkay na. Isang tahiyan ay maging talaga kami. Ilayawa anak mo. Iti kami bilang pangalawang tinala. Irespeto mi ang kaalagan mi. Respeto na konmi. Isunuot. Kaya magbayo rin kabilin maski huwing kain na. Iti ka konmi. Apuso mi. Kaya alam yung katalaba ka ako. Kaya lumago ka daw kung ko. Halos alban kauko mo. Ayusan ka ta. Na may kumakit ko. Nanyang gawin ko sa sarili ko. Maging lumay ko. Pabilin ayusun ka ta para lumay ko maganda ka. Lumay ko. Pero may ka maayos. Makalatong gasong punmi. Iso nila yung nagkakaalakan mo. Hakpatulakay na ni Amrok. Biyak ko. Lutong ka kain na ako. Lutong ka kain na ako. Kabilin. Lutong ka kain na ako. Kaya inarong ka na. Mahalit ako bagkong inigla lang kami na nangyari. Ano may pamilya outlo ang painawa ko pero hindi ka ng pihawayan. Bilang nangon, lumakit ka tan. Ang kaisip-isipan ko yan. Kawaempong ko. Ang labi yung kataali ko. Inaharap ka ta. Inaharap ka ng dulo. Erok na kami talagang ito nakakatat at nakakatabutan ko ni nanay ko ni tatay. Ang minanan mas masakit na malaya mo pilinhawan. Subay na. Nangyari na rin ito. Maski bakit kumit ang palagkakapuno ko ni paglabi ko mo. Bakit kumi nangyari ko? Kumi na nang magawa na yan na nangyari. Alam yung kataali ko. Sa mga nakiramay po sa amin, sa panahon ng matinding kalungkutan, sa pagkawala ng ate ko, maraming salamat po. Si ate ay isang mabait na kapatid sa amin. Noong panahon na kinailangan ng nanay pa na patirahin ako kina Ate Belen, dahil nahirapan siyang itaguyod kami noon nang kami maliliit pa nang mamatay ang aking tatay. Si Ate Belen na ang tumayong ina sa akin. Mula 1984, mula 1975 hanggang 1984,
kasama ko sila. Napakabait ng ate ko. Early 90s, nagtrabaho siya sa Makati. Kami naman nakatira sa Caloocan. Ito yung alaalang hindi ko nakakalimutan sa ginawa niya sa amin. Lagi niya kaming dinadalaw at lagi may pasalubong sa mga anak ko. Pati nga asawa ko, binigyan niya ng gintong kwintas. Marami pa siyang kabutihan sa amin. Kulang ang sandaling ito para may bahagi ko ang lahat. Sayang, agad siyang kinuha ng Diyos sa amin. Marami pa sana akong pangarap para mapasaya siya. Ang magkasama-sama pa kaming magkakapatid na masaya. Kulang ang sandali na magkasama kami nitong huling bakasyon namin. Alam ng Diyos, sa bawat araw nung buhay pa siya at nakaratay na, hindi ako sumuko sa kanya. Ate, mahal na mahal kita. Baunin mo ang aking taos-pusong pagmamahal sa iyo. Mamimiss ko yung mga araw na lagi kita nakakausap sa Messenger. Paalam. Paalam, ate. Siling ang langit, di mo man siling, ito'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may Hi, hello, then today, Albert, salamat sa inyo lahat ha. Bianca, maraming salamat sa inyo ha. Kasi, alam nyo, sa tanang buhay namin ngayon na kami nakararas ng ganito. Pasok kami sa mga hotel na ang ganda-ganda. Sige, isa kami ng hotel, ng room. ng room. Ang ganda-ganda. Kaya sobrang ginigilaw na ako, sobrang lamig. Masaya kami sa maraming salamat sa inyo.